pagdiriwang ng Family Planning Awareness Month, ating pag-uusapan kasama si Miss Mylene Mirasol Kiray, Hepe ng Information Management and Communications Division ng Commission on Population and Development. Miss Mylene, magandang tanghali po. Masayang pamilya po. Masayang Good to see you again. Ma'am, siguro simulan natin, ano po ang pangunahing layunin ng CPD sa pagdiriwang ng Family Planning Month ngayong Agosto? At ano po ba yung magiging theme ng celebration? So ngayon, sa Family Planning Month, ang nais talaga natin mag-usap ang ating mga couples at individuals tungkol sa family planning. At yun din naman ang theme. Ang pamilyang planado, panalo, tara usap tayo sa family planning. So yan yung ating theme for the National Family Planning Month. Lalo na increasing po ang family planning users natin sa bansa. Ayon sa Department of Health, more than 9 million women ang gumagamit ng family planning noong 2024. And according sa National Demographic and Health Survey ng 2022, 42% ang gumagamit ng modern methods of family planning. Ano po yung mga kampanya o hakbang ng CPD para mas mapalawig pa yung education at awareness, lalo na sa mga kabataan? So ang nais talaga natin, ASEC, yung ating mga kabataan, lalo na ngayon ang youngest recorded at ay 8-year-old girl giving birth in 2023. So imaginein po natin anong edad siya nagkaroon. So sa ating mga kabataan, malaya kayong maging. Kung ano ang nais nyo, you are free to choose who you want to be, make the right decisions. At meron tayong website, yung mga magulang, mamili po tayo ng mga information na pwede natin kunin, pwede nyo pong ipaalam sa inyong mga anak dahil more than 10% only ng Filipino parents ang nagko-communicate about sex with their adolescent children. So, malayaako.ph yung website at meron pong Facebook, yung I Choose Malaya Akong Maging. So sa ating mga magulang at sa ating mga kabataan, maaari kayong kumuha ng impormasyon tungkol dito. malayaako.ph. Ma'am, siguro isingit ko lang kasi napanggit mo na you're encouraging parents to get information or materials para i-discuss with their children. Ano po ba yung ginagawa ng CPD to ano po ba yung pwedeng gawin pa ng CPD to encourage families, kasi may mga families na hindi naman open to discuss yung mga ganitong issues. So, kami po, holistic yung approach natin. So, yung mga parents natin, lagi nating sinasabi, spot teachable moments. What are teachable moments? Dapat, halimbawa, nanonood tayo ng TV, tas meron pong nagkikiss. Ano pong usually ginagawa natin? Tinatakpan yung Cover the eyes of our children. Pero it's a teachable moment, as we say. So, dun pa lang dapat mag-usap na. Pero sinasabi din namin, kung hindi kayo nag-uusap everyday, like di ba po, yung usually pag kumakain sa table, ano na po bang ginagawa ng mga Filipino families ngayon? Yes. So, dapat po talaga, okay yung communication muna. Para mapunta tayo sa communication about sex. Kasi hindi kayo mapupunta doon kung hindi po kayo nag-uusap everyday. So, yun po yung sinasabi natin, mag-usap, spot teachable moment. Dahil dapat talaga parents should be the primary sex educator of their children. Yan talaga yung sa amin sa CPD, ang nais namin sa mga Pilipino. Base sa datos nyo, gaano kataas na ba yung teenage or adolescent pregnancies compared to previous years? Actually po, may magandang news tayo. Kasi yung 15 to 19 bumababa. So may nangyari po sa ating kampanya, malayo na pero malayo pa. Pero yung tumataas kasi yung 10 to 14. Kaya we are really sounding the alarm po para sa mga edad 10 to 14. Alam natin, qualitatively or anecdotally, maaaring abuse po sila. Dahil po ang age of sexual consent po natin ayon sa batas ay 16. So talagang from 2019 levels of more than 2,000, from 2023 po, more than 3,343. So napaka-alarming po yun for young people, very young adolescents to get pregnant. No more children having children ang nais natin. Pero, yun nga ma'am, no more children having children. Ano po yung steps na ginagawa ng CPD para matugunan itong pagtaas ng bilang ng mga nabubuntis sa 10 to 14 Isa po sa mga strategies talaga natin na education of our young people.
people, no? So meron po tayong Executive Order number 141, Interagency Technical Working Group. So yung mga government agencies relative to the issue, they come together regarding this. So meron tayong comprehensive action plan to reduce adolescent pregnancy cases. And at the same time, we are really pushing for the passage of the Adolescent Pregnancy Prevention Bill. So, nais po namin talaga yung tulong nila, no, sa pagpupush natin dito sa 20th Congress na finally mapasa na siya. Yun pong mga agam-agam natin tungkol sa pag-discuss ng sex sa mga kabataan. No, age-appropriate po itong reproductive health education. So, no worries tayo dyan. So ma'am, tumataas naman po yung contraceptive prevalence rate at paggamit ng modern methods, pero there's the question of accessibility pa rin. So ano yung ginagawa ng CPD in this regard? So meron po tayong, again, usap tayo sa Family Planning Facebook page po. So maaari po kayong kumuha ng impormasyon doon. Pwede nyo po rin kaming i-message, Commission on Population and Development Facebook page. Maaari po namin kayo i-refer. At para po sa mga kababayan nating nanonood, libre po ang family planning method sa inyong mga health center. As long as may stocks at merong mga trained health service provider, yung local government units natin sa health center. Ma'am, ano naman po yung plano ng CPD para mas hikayatin pa ang mga kalalakihan na maging aktibo naman sa family planning? Ayun, kasi yung mga kalalakihan natin natatakot, no? Kasi yung, alam niyo po ba, yung no scalpel vasectomy, more than 7,000 cases in 2024. Ilang milyon po ang mga kalalakihan ng Pilipinas. Pero more than 7,000 lang yung acceptor ng no scalpel vasectomy. So meron na po tayong model dyan, no? Si Drew Arellano, no, isang artista at influencer. Yes, recently po. So talagang it's an indication and an evidence na hindi po ito pagkakapon. Huwag po tayong matakot sa vasectomy. At saka yung condom use naman po tumataas, in fairness. So more than 400,000 men are using condom according to the Department of Health. Field Health Service Information System in 2024. Pero, tumataas din po kasi ang HIV/AIDS. More than 555% ayon sa DOH noong 2024 ang cases. So, it's another sounding of alarm pa rin sa mga, lalo na po yung mga men having sex with men. Sila po kasi yung usually yung nai-infect, no, sa HIV/AIDS. Yun po yung mga, ayon sa datos na new cases. So obviously, ma'am, CPD cannot do it alone. So paano naman po yung pakikipag-ugnayan nyo sa LGU, sa mga paaralan, pati sa community para mas mapalawig pa yung kaalaman sa family planning? Napakaganda po kasi nagka-come together ang mga government agencies at civil society organizations through the Technical Working Group of Executive Order number 141, where we declared noong 2021 na adolescent pregnancy as an urgent national priority. So tinutuloy po ito. So we are coming together with the Department of Education, Department of Health, with the Department of Labor and Employment, the TESDA po, the National Youth Commission, at marami pang ibang agency, the Department of Social Welfare and Development, coming together so that yung programs natin are really implemented na sama-sama tayo. Hindi tayo nagkakaalaman ano ba yung programa ng isa't isa. Para po targeted ang interventions natin sa gobyerno. Speaking of programs na sama-sama, ano po ba yung mga programs na ni-launch this year para mas ma-encourage yung community, yung pakikilahok ng community sa mga ganitong programa po? So, ang Department of Health po, nagpapasalamat din kami kasi talagang maganda rin yung kanilang kampanya tungkol dito. No, yung mga local government units po natin, may mga nagbabahay-bahay na barangay population volunteer at barangay health workers regarding family planning. Sila talaga yung heroes natin on the ground. Sila yung nagbabahay-bahay, chini-check yung family planning methods. No, meron bang hindi hiyang sa'yo, so mag-iba ka ng method. So, yun po yung nakikita natin, no, in terms of family planning. At dumadami naman po yung nag-check din ng usap tayo sa family planning Facebook page. Nabanggit niyo, ma'am, yung targeted intervention. So, ano po yung halimbawa ng targeted intervention sa adolescent-focused reproductive health program? Yun po yung maganda kasi ngayon ang Department of Education din po magpapalabas ng polisiya tungkol sa reproductive health education.
At ang Department of Health po ay patuloy dun sa programa ng adolescent-friendly health facility na dapat pag may young people na pupunta sa health center, di natin sila i-judge. So yun po yung gusto ng Department of Health. At meron talagang programa at mga service providers na trained on adolescent health development. No, tapos po, meron din tayong measures for repeat pregnancy. Kasi po, ang tendency po kasi pag nabuntis ng maaga, naiulit po yung pagbubuntis. At nakita po natin sa data, before age 19, isa lang naman po, pero nagkaroon na siya ng 5 anak before age 19. So, ang alarming po, pero meron po tayong Protectin, ayon sa Department of Social Welfare and Development, to prevent repeat pregnancy o yung pag-uulit ng pagbubuntis. At ang National Youth Commission, meron ding programa tungkol po dito para ma-involve yung sangguniang kabataan. Para po yung mga SKs natin, hindi lamang po basketball tournament, beauty contests ang ginagawa natin. Diba? Napakarami pong programa yung gobyerno. So, siguro naman po, no, hopefully, as we come together, we will really reduce adolescent pregnancy. Malaya ako .ph. Sige. Ma'am, pero sa pagdiriwang po ng Family Planning Awareness Month, ano po yung mga activities na nakalatag na pwedeng puntahan or pwede mag-participate yung ating mga kababayan? Nag-launch na po kami kasama ang Department of Health nung last week, no, kasama ang 250 women and men regarding family planning in Mandaluyong City. Yun yung launch ng Family Planning Month. Pero nationwide po, may mga iba-ibang activities ang ating mga local government units. Ang aming ahensya, ang Commission on Population and Development, ang dating POPCOM or Commission Population, at ang Department of Health, kasama natin siya. Siguro, mensahe na lang, ma'am, sa mga magulang, siguro wala naman nanonood na minor, na gusto pang maging mulat sa mga programa, especially ngayong Family Planning Awareness Month. So, sa ating mga magulang na nanonood, sana po kayo ay mag-spot ng teachable moments, ayusin ang komunikasyon sa inyong mga anak. Dahil kayo po talaga dapat ang primary sex educator ng inyong mga anak. Para po sa isang planado, matatag at maginhawang pamilyang Pilipino. Dahil ang pamilyang planado, panalo. So, tara, usap tayo sa family planning. Masayang pamilya at maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong oras, Ms. Maylene Mirasol Kiray, ang Information Management and Communications Division Chief ng Commission on Population and Development. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Salamat.